Naninindigan ang Malacanang na hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isiniwalat na leadership fund ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito yung tig 500 million pesos umano na inilaan ng DPWH sa bawat mambabatas para sa kanilang priority infrastructure projects. Nakausap mismo ni Yuse Claire Castro si Pangulong Marcos at ito yung naging tugon ng presidente. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Angelique, itinanggi rin ng economic team ang leadership fund na ayon kay Bonoan, alam ng mga gabinete ng presidente. Matatandang iginiit ng dating kalihim na ginawa umano ang leadership fund para tugunan ang pagkaalarma ni Pangulong Marcos sa sangkatutak umanong pagsisingit ng pondo sa panukalang pambansang budget na humantong sa pagtapya sa pondo ng DPWH. Pero paglilinaw dyan ng Malacanang. Ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo, sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho. Sa kabila ng mga isyu at masamang panahon, pinangunahan ni Pangulong Marcos ngayong araw ang bawat bayan makikinabang program sa Negros Oriental na mahagi ang Pangulo ng tig 10 kilong bigas sa higit 2,000 benepisyaryo sa Dumaguete City. Tiniyak ng Malacanang na 10 kilong bigas ang iniaabot at hinikayat ang publiko na isumbong sa palasyo kung kulang ang matatanggap na bigas. Nanawagan din ang Malacanang na huwag mag-atubiling ireklamo ang anumang insidente ng pang-aabuso sa Presidential Scholarship Program o yung pagbibigay ng 20,000 pesos na scholarship fund sa 5 estudyante sa bawat barangay sa bansa. Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Ang pumipili po ng scholars ay ang barangay officials kasama ang sangguniang barangay na mayroong education committee. At kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang mag-atubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong. Samantala, binigyan din ng Malacanang na hindi iuurong ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM. Kasunod ito ng pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Inatasan na ni Pangulong Marcos Jr. ang malalim na pag-iimbestiga sa naturang insidente. Hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC ay peaceful naman ang buong BARM.
Angelique, natanong din ng Malacanang ngayong araw kung gaano katotoo na humihingi ng private meeting si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Hindi kinumpirma at hindi rin itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro ang bagay na ito. Ayon sa kanya, walang bumababang impormasyon sa kanya patungkol dito. Gayunpaman, binigyan diin ni Castro na nananatiling bukas ang pintuan ni Pangulong Marcos para sa lahat. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio, Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Clazel Padilla.